Nababahala ang COMELEC sa dumaraming krimen na may kinalaman sa eleksyon. Karamihan daw sa mga yan nangyari sa Mindanao. Narito ang report ni Mon Gualvez. Binaril habang nagbibigay ng talumpati si Dato Piang re-electionist Vice Mayor Omar Samama nitong Lunes. Mabuti na lang nakaligtas ang vice-alkalde. Kasalukuyan siyang nagpapagaling sa ospital. Ang pamamaril kay Samama ang pinakahuling krimeng naitala na may kinalaman sa Bilang Pilipino 2025. Nababahala na raw ang COMELEC sa tila sunod-sunod na election-related violence. Karamihan daw dyan ay nangyari sa Cotabato City at mga probinsya sa Maguindanao. Pero ang mga krimeng ito hindi raw agad na ipapaalam sa main office ng COMELEC. Meron po mga ilan ng mga nakakaraang araw ng mga barangay officials at may mga kandidato rin na namatay o natambangan. Meron din po kasi na-sacrifice ng mga ilang bata na nadadamay. Pero para sa pulisya, masyado pang maaga para sabihing may kinalaman sa politika ang pamamaril kay Vice Mayor Samama. Posibleng armadong grupo raw ang nasa likod nito. Posible po na isang sniper ang bumaril. Kaya sinasabi niya, since covered po yung area, na kaya walang malinaw na clear shot po. Hindi po siya ma-declare na political sapagkat kung politika po, ito po ay mga kailangan ng revalidations. Pero kung ang poll body ang tatanungin, itinuturing na nila itong election-related violence. Any violence directed against a candidate, an incumbent official, is always election-related. Huwag na po nating sugarcoat pa yan. So, pagka malapit ang eleksyon, lalo't malapit ang campaign, maliwanag na kasi ngayon kung sino kandidato eh. At nagiging maliwanag kung sino lumalamang. At kalimitan, pagka may mga ganyan, nagkakaroon ng violence. Kasi Para maiwasan ang pagdami ng kaso ng election-related violence, hindi raw magdadalawang isip ang COMELEC na isailalim sa kanilang kontrol ang mga lugar na maraming insidente ng karahasan. Isa sa alang-alang din daw nilang rekomendasyon ng PNP at Armed Forces of the Philippines. Sa ngayon, 38 lugar sa bansa ang nasa ilalim ng red category o yung may seryosong bantang election-related violence. Pero posibleng madagdagan daw yan oras na pag-aralan muli at mag-reclassify ang COMELEC at iba pang ahensya ng pamahalaan. Pinatututukan ng COMELEC sa PNP at AFP ang pagsawata sa mga loose firearms at pagbuwag sa mga private armed groups na madalas daw dahilan ng mga karahasang naitatala lalo habang papalapit ang mismong botohan. Sa ngayon, inihahanda na ng COMELEC ang training para sa 7,000 pulis na posibleng magsisilbi bilang electoral board members sakali magkaroon umano ng pananakot sa mga guro sa mismong araw ng botohan. Nagbabalita mula sa frontline, Mon Gualvez, News 5.